fold natin uli yung cloth para sa back portion. Tapos yung allowance sa buttons hindi natin isasali sa pag-fold kasi dapat ang may allowance yung sa harap lang kasi i-overlap natin yan pagka mag-button hole na tayo. Tapos ipin natin para hindi siya mag-move. Yan, ang allowance dapat pantay siya, allowance 1 inch sa flat natin. Saka ipin bago natin i-cut. Una natin i-cut yung sa likod banda muna. Dahil mas madali na sa harap kasi sa markings. Tapos include na natin allowance sa shoulder. 1/2 yung allowance sa shoulder. Tapos sa armhole 1/2 din sa gilid. Naglalagay ako ng 1 inch allowance para just in case. Kahit siguro tagal na nating magtahi. Merong mga instances na nagkakamali tayo. Kaya wag nating isagad yung mga allowance. Dapat meron pa tayong allowance na para pan just in case. Kasi hindi na natin mababalik kung wala na tayong. Para kung sakali man may mali, mag-adjust na lang tayo. Tapos lipat man natin yung mga markings para sa pagtahi natin ready na at madali na natin siyang may tahi. Sa pagkat natin ng front, dapat itupin muna natin yung likod para hindi siya ma-cut katulad ng front kasi mas malalim yung front kisa likod. Fold the cloth double for the left and right sleeves. Then length of the sleeves, deepness of armhole, then 1/2 of armhole plus 1 inch allowance. Then divide into 4. 1/2 inch up for the first 1/4, then third 1/4 is 1/4 inch, then connect with a French curve. Sa sleeve hole 1/2 na measurement tapos 1 inch para sa allowance. Connect natin yung mga lines para join na siya lahat. At review natin yung mga sukat bago i-cut. Allowance sa baba is 1 and 1/2. Sa pagkuha natin ng collar, measure muna natin yung neck hole. Tapos sa may bandang button line, atras tayo ng mga 1 and 1/4 para sa lapel. Tapos maggawa na tayo ng collar base sa measurement ng neck hole. 3.5 inches yung lapad, 2.5 yung sa may dulo. Tapos connect na natin yung roller. Sa may neck hole, gamit tayo ng hip curve. Tapos cut na natin. Yan na yun ating collar. Ayan at handa ng mga parts ng ating blouse.